Ako si Lila, 11 taong gulang, at may kapatid akong si Nilo, na 9 na taong gulang. Lagi kaming magkasama sa lahat ng bagay, mula sa paglalaro hanggang sa mga simpleng gawain sa bahay. Isang araw, nagpasyang sumama si Nilo sa akin sa aming paboritong lugar sa kagubatan. Hindi namin alam na ang simpleng lakad na ito ay magdadala sa amin sa isang hindi inaasahang pakikipagsapalaran. Habang palalim kami ng palalim sa kagubatan, napansin naming tila kakaiba ang paligid. Ang mga puno ay tila masiksik at ang liwanag ng araw ay halos hindi na makapasok sa kabila ng mga dahon. Ngunit dahil sa aming likas na kuryosidad, nagpatuloy pa rin kami. Ang mga tunog ng kalikasan na karaniwan naming naririnig ay unti-unting napalitan ng isang nakakatakot na katahimikan. Nilo, nararamdaman mo ba ang kakaibang pakiramdam na ito? Tanong ko, habang hinihigpitan ng hawak ko sa kanyang kamay. Tumango siya. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang pinaghalong takot at pananabik. Ilang sandali pa, nakita namin ang isang makipot na landas na tila hindi pa nadaraanan ng sinuman. Muli, hinigpitan ko ang hawak kay Nilo. Tara, tingnan natin kung saan ito papunta. Sabi ko, kahit na may kaunting pag-aalala sa aking dibdib. Habang kami naglalakad sa makipot na daan, napansin naming parang may mga mata na nakamasid sa amin. Ngunit nang lingunin namin ito, wala kaming makita kundi mga anino. Nagpatuloy kami hanggang sa marating namin ang isang malaking pintuan na gawa sa lumang kahoy. May mga ukit ito ng mga kakaibang simbolo na hindi namin maintindihan. Nailo, ano kaya ito? Tanong ko, sabay tingin sa kanya. Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. Tila mayroong puwersang humihila sa amin, papasok sa pintuan. Hindi nagtagal. Nagdesisyon kaming buksan ang pintuan. Sa unay mabigat ito, ngunit unti-unti itong bumukas. At ang nakita namin sa loob ay kamangha-mangha. Isang napakagandang kaharian na puno ng mga makukulay na bulaklak at kakaibang hayop ang nagbukas sa aming paningin. Ang hangin sa loob ay sariwa at puno ng kasiyahan. Subalit, sa kabila ng kagandahan nito, may bahagi ng aking puso na nagsasabing may hindi tama. Habang nagmamasid kami sa paligid, biglang may lumapit sa amin na isang nilalang na hindi namin maipaliwanag ang anyo. Ang kanyang balat ay kumikislap sa liwanag at ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng mga bituin. Sino kayo? Tanong nito. Ang tinig ay tila musika sa aming pandinig. Sumagot ako. Kami po ay sinalila at Nilo. Naligaw kami. Hindi ko alam kung dapat ba kaming matakot o humanga sa nilalang na ito. Ngumiti siya at sinabi, maligayang pagdating sa kaharian ng lihim, ngunit hindi lahat ng pumapasok dito ay maaring makalabas ng basta-basta. Nahintakutan ako sa kanyang sinabi. Ano ang ibig sabihin nito? Nilingon ko si Nilo at nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Ngunit sa kabila ng takot na iyon, may bahagi ng aming kalooban na nagsasabing kailangan naming tuklasin ang lugar na ito. Habang nag-uusap kami ng nilalang, biglang narinig namin ang isang malakas na tunog mula sa likuran. Nang lumingon kami, nakita namin ang pintuan na nagdahan-dahang nagsasara. Sa bawat sandali ng pagkabigla, hinila ko si Nilo papalayo, ngunit huli na ang lahat. Wala na kaming paraan para makabalik. Ngunit sa aming pagtalikod, isang bagong landas ang bumukas sa aming harapan, puno ng liwanag at misteryo. Ngayon, wala na kaming magagawa, kundi harapin ang bagong pakikipagsapalaran na ito. Ano kaya ang naghihintay sa amin? Pagkatapos naming masalubong ang kakaibang liwanag sa gitna ng kagubatan, nagpatuloy kaming maglakad, hawak ang kamay ng isa't isa. Ako si Lucas at kasama ko ang nakababatang kapatid kong si Lila. Pareho kaming nababalot ng kamangha-manghang pagnanasa.
na alamin kung ano ang nasa dulo ng mahiwagang liwanag na iyon. Nang umabot kami sa pinagmulan ng liwanag, hindi namin maalis ang aming mga mata sa tanawin na bumungad sa amin. Isang napakagandang pintuan na gawa sa ginto at kristal ang nakatayo sa harapan namin, kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Hindi ito karaniwang pinto. Mayroon tong mga ukit ng mga diwata at mga hayop na tila gumagalaw sa bawat tingin namin. Ang hangin ay puno ng samyo ng mga bulaklak na hindi namin mawari. Lila, tingin mo ba dapat natin itong buksan? Tanong ko sa kanya, sabik, ngunit may halong kaba. Sa tingin ko ay dapat, kuya. Parang tinatawag tayo nito. Sagot niya, ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad at pagkamangha. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto at sa bawat hakbang ay nararamdaman ko ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa akin. Nang ilapat ko ang aking kamay sa malamig at makinis na pinto, biglang bumukas ito ng walang kahirap-hirap na para bang inaasahan na ng kaharian ang aming pagdating. Sa loob, bumungad sa amin ang isang mundo na tila mula sa isang panaginip. Ang mga puno ay mas mataas at ang mga dahon nito ay kumikinang sa iba't ibang kulay. Ang damo ay parang malambot na alpombra at ang hangin ay puno ng awitin ng mga ibong. May makukulay na balahibo. Ang mga nilalang na hindi namin kilala ay naglalakad at naglalaro sa paligid, mga elf at diwata, na may mga pakpak na kumikinang. Hindi kami makapaniwala sa tanawin na nasa harapan namin. Kuya, parang nasa isang kwento tayo. Bulong ni Laila habang patuloy kaming naglalakad. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa mga nilalang na naglalaro sa paligid. Habang naglalakad kami, may isang diwata na lumapit sa amin. Siya ay maliit, halos kasinlaki ng palad, at ang kanyang mga pakpak ay parang gawa sa mga bituin. Maligayang pagdating sa kaharian ng Ilaya, sabi niya. Ang kanyang tinig ay parang musika sa aming pandinig. Ako si Fina at ako ang magiging gabay ninyo. Sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang pag-asa at saya na bumalot sa akin. Ano ang lugar na ito, Fina? Tanong ko, puno ng kuryosidad. Ito ang kaharian ng Ilaya, isang lugar na itinago mula sa mundo ng mga tao. Dito, ang mahika ay buhay, at ang bawat nilalang ay may sariling kwento. Sagot niya, lumilipad-lipad sa paligid namin. Pinangunahan kami ni Fina sa isang lugar kung saan ang mga bata ay naglalaro, sumasayaw sa ritmo ng musika na nanggagaling mula sa hindi nakikitang mga instrumento. Ang mga damo ay umuuga sa saliw ng hangin at ang mga bulaklak ay nagsasayaw kasabay ng mga bata. Habang nanonood kami, naramdaman ko ang kakaibang init na bumabalot sa akin. Isang pakiramdam na tila ba kami ay bahagi ng lugar na ito, na parang sa wakas ay nakahanap kami ng kaligayahan sa isang mundo na puno ng mahika. Ngunit sa gitna ng saya, napansin ko ang isang nilalang na tila naiiba. Isang batang lalaki, nakatayo sa gilid. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pag-aalala. Lumapit kami sa kanya at si Fina ay sumunod. Ikaw ay bago sa kaharian? Tanong ko sa kanya, nagtataka sa kanyang kalungkutan. Tumango siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Ako si Arin at naligaw ako mula sa aking mundo. Hindi ko alam kung paano makakabalik. Sagot niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pangungulila. Naramdaman ko ang awa para sa kanya. Maaari ka naming tulungan, Arin. Kami rin ay naligaw, ngunit nararamdaman kong may paraan upang makabalik. Sagot ko, puno ng determinasyon. Habang nag-uusap kami, narinig namin ang tunog ng mga kampanilya at isang kakaibang enerhiya ang bumalot sa paligid. Ang mga diwata at elf ay biglang tumigil sa kanilang paglalaro. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa isang direksyon. Ang hari ng kaharian ay darating. Pulong ni Fina,
Ang kanyang tinig ay puno ng paggalang at pagkabahala. Naglakad kami papunta sa direksyon na tinitingnan ng lahat at sa aming harapan ay lumitaw ang isang figura na puno ng awtoridad at liwanag. Siya ay may korona na kumikinang sa liwanag at ang kanyang presensya ay puno ng kapangyarihan. Maligayang pagdating sa aking kaharian, sabi ng hari. Ang kanyang tinig ay puno ng misteryo. Ngunit tandaan, hindi lahat ng naliligaw ay makakabalik. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa amin ng kaba at tanong. At sa oras na iyon, naramdaman ko ang bigat ng aming sitwasyon. Ano ang ibig sabihin ng hari? May kapalit ba ang aming pagdating sa kaharian? Sa aming isipan ay naglaro ang takot at kuryosidad, at sa likod ng aming mga alaala ay bumalik ang tanong, ano ang tunay na lihim ng kaharian ng Ilaya? Ako si Lila at kasama ko ang kapatid kong si Ben sa isang hindi kapanipaniwalang paglalakbay. Nang makita namin ang lihim na daan sa gitna ng kagubatan, hindi namin alam na ito'y maghahatid sa amin sa isang kaharian na hindi mo aakalain na umiiral. Ang kaharian ay puno ng mga nilalang na likha mula sa mga kwento, at bawat sulok ay puno ng mahika. Ngunit sa kabila ng kagandahan nito, may nararamdaman akong kakaibang takot na para bang may nagmamasid sa amin. Ben, tingnan mo ang mga puno. Parang kumikinang sila. Bulong ko habang pinapahid ang mga dahon na tila gawa sa kristal. Naglalakad kami sa makipot na daan na tila ba'y patungo sa puso ng kaharian. Ang hangin ay puno ng mga bulong na hindi namin mawari kung saan nagmumula. Para tayong nasa loob ng isang libro, Lila. Hindi ko alam kung paano, pero ang lahat ng ito ay parang isang panaginip. Sagot niya habang nakatingin sa paligid. Ang mga mata niya'y punong-puno ng pagtataka. Sa aming paglalakbay, nakasalubong namin ang isang maliit na nilalang na may mga pakpak na parang sa paru-paro. Ako si Floria, ang tagapangalaga ng kaharian. Maligayang pagdating sa aming mundo, bati niya sa amin. Ang kanyang tinig ay kasing lambing ng musika at bigla naming naramdaman ang kakaibang kapanatagan. Sinamahan kami ni Floria papunta sa isang palasyo na tila gawa sa mga ulap at liwanag. Sa loob, bumungad sa amin ang isang haring may korona na kumikinang sa bawat galaw. Ako si Haring Luminor at ikinagagalak kong makilala kayo, mga batang maligaw. May dahilan kung bakit kayo narito, sabi ng hari na may ngiti sa kanyang mga labi. Anong dahilan po iyon, mahal na hari? Tanoong ni Ben, tila ba'y hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Isang propesya ang nagsasabing darating ang dalawang batang may malinis na puso, magdadala ng pagbabago sa aming kaharian, sagot ni Haring Luminor. Ngunit ngayon, kailangan niyong malaman ng isang mas malalim na lihim. Kami ni Ben ay nagkatinginan, parehong nagtataka, at nag-aalala sa misteryo ng propesiya. Habang nag-uusap kami, pumasok si Floria muli. Hawak ang isang mahiwagang kristal na kumikislap sa iba't ibang kulay. Ito ay ang kristal ng paglalarawan, paliwanag ni Floria. Sa loob nito, makikita ninyo ang mga pangyayari sa hinaharap. Ngunit mag-ingat, sapagkat ang kristal ay naglalaman din ng mga panganib. Habang tinitingnan namin ang kristal, bigla itong nagliwanag. At sa loob ay nakita namin ang mga imahe ng kaharian na bumabagsak sa kadiliman. Ang mga nilalang ay nagtatakbuhan sa takot at ang liwanag ng kaharian ay unti-unting nawawala. Ang puso ko'y bumilis ang tibok at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kamay ni Ben na mahigpit na humawak sa akin. Lila, dapat natin itong pigilan, sabi ni Ben, puno ng determinasyon. Hindi natin maaaring hayaan na mangyari ito. Ngunit bago pa kami makapag-isip ng plano, ang kristal ay biglang pumutok at nagkalas ng mga piraso sa sahig. Sa gitna ng pagkalito,
Isang anino ang lumitaw mula sa mga piraso, isang nilalang na tila gawa sa kadiliman at hangin. Ang panahon ng liwanag ay magtatapos, sabi ng anino, sa tinig na tila bumubulong sa aming mga isip. At kayo, mga batang maligaw, ay hindi makakatakas. Ang paligid ay biglang nagbago, at kami ni Ben ay natagpuan ang aming sarili sa isang madilim na gubat. Walang palasyo, walang florya, at walang haring luminor. Naglaho ang liwanag ng kaharian at kami ay naiwan sa kawalan. Sa gitna ng gubat, narinig ko ang pag-iyak ni Ben, ngunit hindi siya natatakot. Laila, hindi ito maaring ang katapusan. Kailangan nating bumalik sa kaharian at labanan ang kadiliman, sabi niya, puno ng pag-asa. Ngunit habang nag-iisip kami ng paraan, narinig namin ang isang kakaibang tunog sa likuran namin. Isa, dalawa, tatlong hakbang. Nagmamasid kami sa paligid at sa huli, lumitaw ang isang matandang babae. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng belo. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng buwan. Ang kadiliman ay hindi laging masama, bulong ng matanda. Ngunit ang inyong paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumampi sa aking balat. At sa likod ng matanda, bumukas ang isang pintuan na gawa sa liwanag. Ang aming mga puso ay puno ng pag-alinlangan at pag-asa. Ang pintuan ay nag-aanyaya sa amin, ngunit hindi namin alam kung ano ang naghihintay sa kabila. Sa oras na iyon, natanto ko na ang lihim na kaharian ay puno ng misteryo at ang aming mga hakbang ay ang simula ng isang mas malaking kwento. Sa kabila ng takot, kami ni Ben ay naghawak kamay at sabay na pumasok sa pintuan. Hindi alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit alam namin na ang liwanag at kadiliman ay bahagi ng aming paglalakbay. At kami ay handa na harapin ang mga pagsubok ng lihim na kaharian. Sa bawat hakbang namin ni Kuya sa makipot na landas, tila papalapit kami sa isang bagong mundo. Ang paglalakbay na ito ay nagsimula sa simpleng picnic sa kakahuyan. Ngunit ngayon, narito kami, naligaw at nakatuklas ng isang lihim na kaharian na hindi namin inakalang posibleng umiral. Ang araw ay nagsisimulang lumubog at ang liwanag nito ay nagbibigay ng malagintong glow sa paligid. Ang mga puno ay nagmistulang mga higanting bantay na nakapaligid sa amin at ang hangin ay puno ng mga tunog na hindi namin naririnig sa labas ng kaharian. Sa kabila ng takot na bumabalot sa aking puso, nararamdaman ko ang kakaibang pananabik na para bang nakatadhana kami sa lugar na ito. Ana, bulong ni Kuya habang maingat niyang hinila ang aking kamay. Tingnan mo yon. Sa di kalayuan, may isang tila lumang arko na gawa sa mga bato. Sa ibabaw nito, may mga ukit na hindi namin maintindihan, ngunit ang mga ito ay kumikislap sa liwanag ng dapit hapon. Animoy isang lihim na mensahe na naghihintay na mabasa. Napalunok ako habang lumalapit kami sa arko. Parang hindi ito bahagi ng gubat, Kuya, sabi ko. Ang boses ko'y bahagyang nanginginig para itong pinto. Ngunit bago pa man ako makapagtanong kung dapat ba naming tawirin ang arko, biglang may lumitaw na liwanag mula sa gitna nito. Ang liwanag ay pumuputok na parang mga alon, at sa kabila nito, may isang tanawin na hindi namin inaasahan. Isang kaharian, punong-puno ng mga palasyo na kumikinang sa iba't ibang kulay, mga nilalang na naglalakad sa kalsada, na tila bahagi ng isang engkantadong mundo. Hindi ko may paliwanag ang aking nararamdaman. Ang takot ay napalitan ng pagkamangha at ang pagod ay naging enerhiya. Ana, ito na yata ang lihim na kaharian. Ani Kuya, ang kanyang mga matay kumikislap sa tuwa. Hindi na kami nagdalawang isip pa. Sa isang iglap, kami ay tumawid sa arko at ang paligid namin ay biglang nagbagong anyo. Ang hangin ay puno ng samyo ng mga bulaklak
At ang lupa ay tila mas malambot sa ilalim ng aming mga paa. Ang mga palasyo ay nagmistulang mga kristal na nagmumula sa lupa, kumikinang habang sumasalamin sa liwanag ng buwan na nagsimulang magpakita. Habang naglalakad kami sa makulay na kalsada, napansin namin ang mga nilalang na nakatingin sa amin. Ang ilan ay may pakpak, ang iba'y may mga bahagi ng katawan na tila galing sa iba't ibang hayop. Isang kabayo na may mga pakpak, isang babae na may buntot ng isda. Ang kanilang mga mukha ay puno ng hiwaga, ngunit hindi ko naramdaman ang anumang panganib mula sa kanila. Habang naglalakad kami, isang matandang lalaking may mahabang balbas ang lumapit sa amin. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan at ang kanyang tinig ay tila hangin na umiihip sa pagitan ng mga puno. "Kayo ang mga batang hinahanap namin," sabi niya. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng misteryo. "Mula pa noong unang panahon, nakatakda na ang inyong pagdating upang iligtas ang aming kaharian." Nagkatinginan kami ni Kuya, parehong nalilito at hindi makapaniwala. "Ano pong ibig sabihin ninyo?" Tanong ni Kuya. Tila hindi alam kung paano haharapin ang sinabi ng matanda. Bawat 100 taon, 2 bata mula sa labas ang darating upang ibalik ang balanse sa aming mundo. Pagpapaliwanag niya habang naglalakad kami sa tabi niya. Mayroong isang panganib na nagkukubli at kayo ang pag-asa namin upang ito'y talunin. Hindi ko alam kung paano namin magagawa ang hinihingi sa amin. Kami mga simpleng bata lamang na naliligaw, hindi mga bayani sa kwento. Ngunit sa kabila ng aming pagdududa, ang puso ko ay nagsimulang mag-init sa ideya ng isang misyon na mas malaki pa sa amin. Sa aming paglalakbay sa kaharian, natuklasan namin ang iba't ibang tanawin at nilalang. May mga puno na nagsasalita, mga ilog na may mga sirena, at mga bundok na naglalabas ng mga misteryosong tunog. Ang bawat sulok ng kaharian ay puno ng hiwaga, at sa bawat hakbang namin ay tila lalong lumalalim ang aming koneksyon sa lugar na ito. Ngunit habang kami naglalakbay, napansin namin ang unti-unting pagbabago sa paligid. Ang liwanag ay nagsimulang magdilim, at ang mga nilalang ay tila nag-aalala. Ang hangin ay naging mabigat, puno ng mga bulong na parang babala. Sa aming paglakad, naramdaman ko ang isang kakaibang enerhiya mula sa lupa. At bago pa man namin malaman kung ano ang nagaganap, biglang nagbago ang lahat. Ang lupa ay yumanig, at mula sa ilalim nito ay lumitaw ang isang nilalang. Isang halimaw na hindi namin inaasahan. Ang kanyang mga mata ay pula, puno ng galit, at ang kanyang katawan ay nababalot ng mga tinik. Hindi ko alam kung ano ang gagawin namin, ngunit sa likod ng takot, naramdaman ko ang isang kakaibang tapang na hindi ko pa nararamdaman kailanman. Ito na ba ang panganib na aming narinig? At paano namin haharapin ang halimaw na ito? Sa gitna ng kaguluhan, isang bagay ang malinaw. Hindi kami basta naliligaw lamang. Kami ay narito upang harapin ang isang misyon na magpapabago sa aming buhay magpakailanman. Mula sa sandaling kami makatawid sa mahiwagang pintuang daan, isang kakaibang liwanag ang bumalot sa paligid. Ang hangin ay puno ng halimuyak na mga bulaklak na hindi ko pa nakikita kahit kailan. Ang lupa ay tila kumikinang sa bawat hakbang namin ni Ate. Sa aming paglalakad, naramdaman ko ang tila pag-ikot ng oras. Ang mga puno ay may kakaibang hugis at ang kanilang mga dahon ay kumakanta sa bawat paggalaw ng hangin. "Ano kaya ang naghihintay sa atin dito?" tanong ni Ate. Habang hawak ko ang kanyang kamay, ako'y nakaramdam ng kakaibang kaba at pananabik. Sa kabila ng aming pag-aalinlangan, ang bawat hakbang ay tila isang tawag ng kaharian na nag-aanyaya sa amin palapit. Sa di kalayuan, may nakita kaming isang ilog na kumikinang ng bughaw na liwanag.
Ang tubig nito ay sumasalamin sa liwanag ng mga bituin sa kalangitan. Naglalaro sa ibabaw nito ang mga maliliit na nilalang na may pakpak na tila mga paru-paro. Ang kanilang paglipad ay nagiiwan ng sinag sa hangin, na parabang mga guhit ng bahaghari. Lumapit kami sa ilog, at sa aming paglapit ay narinig namin ang kanilang mga bulong. Maligayang pagdating sa kaharian, sabi ng isa, na tila isang awit mula sa langit. Kayo'y hinirang ng mga bituin. Habang abala kami sa pagmamasid sa ilog, napansin namin ang isang daang gawa sa mga bato na naglalakad patungo sa isang kagubatan. Tara, sundan natin ang daan, sabi ni ate, na ngayoy puno ng sigla. Pakiramdam ko, may mahalaga tayong matutuklasan. Sa aming paglalakbay sa kakahuyan, ang mga puno ay biglang nagbago ng anyo. Ang kanilang mga puno ay nagmistulang mga haligi ng kristal, at ang mga dahon ay nagiging tila mga alahas na kumikislap sa liwanag ng buwan. Ang kagubatang ito ay tila isang mundo na puno ng hiwaga. Habang naglalakad, napansin ko ang isang lumang pergamino na nakasabit sa isa sa mga puno. Kinuha ko ito at sa pag-unroll ko sa papel ay nakita ko ang isang mapa ng kaharian. May mga tanda ito ng iba't ibang lugar, isang palasyo, isang lawa ng mga sirena, at isang bundok na puno ng ginto. Subalit sa ibaba ng mapa, may isang babala. Ang mga lihim ng kaharian ay hindi lahat para sa mga mata ng tao. Mag-ingat sa inyong mga hakbang. Kaya pala kakaiba ang pakiramdam ko. May mga lihim na dapat nating tuklasin, sabi ni ate habang tinitingnan ng mapa. Ngunit ang babala ay tila may malalim na kahulugan. Nagpatuloy kami sa paglalakbay at sa di kalayuan ay nakita namin ang isang palasyo na tila gawa sa mga ulap. Ang mga tore nito ay umaabot sa langit at ang mga pintuan ay gawa sa pilak. Ang palasyo ay tila nananawagan at sa bawat hakbang palapit dito, ang aking puso ay lalong bumilis ang tibok. Sa pagpasok namin sa palasyo, kami sinalubong ng isang matandang lalaki na may mahaba at puting balbas. Maligayang pagdating mga kabataan, sabi niya, na may ngiting puno ng misteryo. Ako si Hari Elrond at ang kaharian ay matagal nang naghihintay sa inyo. Ang kanyang mga mata ay tila alam ang bawat lihim na aming daladala. Nais kong ipakita sa inyo ang isang bagay, sabi niya, habang kami kanyang tinawag sa isang silid na puno ng mga aklat at lumang kasulatan. Sa gitna ng silid ay may isang salamin na tila may sariling buhay. Ang salamin na ito ay may kapangyarihang ipakita ang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap, paliwanag ni Hari Elrond. Ngunit sa pagtingin ninyo, tandaan na ang bawat nakita ay may kapalit. Nang kami tumingin sa salamin, bigla kaming nakaramdam ng kakaibang pag-ikot ng mundo. Ang mga imahen ay lumitaw. Kami sa aming mundo, ang aming mga magulang, at ang mga kaibigan na nag-aalala sa aming pagkawala. Ngunit sa huli, isang imahen ang nagpakita na nagpatigil sa aming pag-iisip. Isang anino na tila hindi pamilyar, ngunit puno ng kilabot. Ang anino ay nagpakita ng isang landas na tila puno ng panganib. At sa likod nito ay ang isang pinto na tila hindi dapat buksan. Ang kaharian ay may mga lihim na hindi dapat matuklasan, sabi ni Hari Elrond. Ngunit ang inyong pagdating ay maaring magbago ng kapalaran. Nang kami ay bumalik sa kasalukuyan, kami nagkatinginan ni ate. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Tanong niya, habang ang salamin ay naglaho sa likod ng mga ulap. Sa pag-alis namin sa silid, narinig namin ang isang tunog na tila isang alulong ng hangin. Ang paligid ay tila nagbago at ang palasyo ay tila naglaho sa likod ng mga anino. Kami natagpuan sa gitna ng isang landas na puno ng mga tanong at isang pinto na nag-aantay na buksan. Ang aming paglalakbay ay nagsisimula pa lamang at ang lihim ng kaharian
ay tila may mas malalim pang kwento na dapat tuklasin. Ang tanong ay, handa ba kami sa kung ano ang nasa likod ng pinto? Isang kakaibang liwanag ang bumalot sa paligid habang kami ni ate ay naglalakad sa makipot na daan patungo sa lihim na kaharian. Parang ang mga puno ay may sariling buhay. Ang mga dahon ay kumikislap sa bawat hakbang namin. Ang hangin ay puno ng mga bulong. Parang may mga mahiwagang nilalang na nagmamasid sa amin mula sa dilim. Jake, pakiramdam ko ay malapit na tayo. Bulong ni ate sa akin habang hinahawakan ang aking kamay ng mahigpit. Tumango ako, bagamat hindi ko maiwasan ang kaba. Ang aming paglalakbay ay puno ng mga hindi inaasahang pangyayari. Mula sa mga kakaibang nilalang na aming nakasalubong hanggang sa mga mahiwagang tanawin na tila mula sa ibang mundo. Ngunit sa likod ng takot ay naroon ang aming pananabik na matuklasan, ang lihim na kaharian na matagal na naming hinahanap. Sa aming paglalakad, napansin kong parang nag-iiba ang kulay ng paligid. Ang mga puno ay unti-unting nagiging kulay ginto, at ang hangin ay amoy matamis na parang pulot-pukyutan. Tumingin si ate sa akin, tila nag-uusap kami sa pamamagitan ng aming mga mata. Pareho naming nararamdaman na may kung anong kakaibang bagay na nangyayari. Maya-maya pa, narating namin ang isang bukas na lugar na tila isang maliit na liwasan sa gitna ng kakahuyan. Sa gitna nito ay nakatayo ang isang matayog na puno. Ang mga sanga nito ay umaabot sa kalangitan. At sa paligid nito ay may mga bulaklak na hindi ko pa nakikita sa buong buhay ko. Ang mga kulay ng mga bulaklak ay naglalaro mula sa asul hanggang sa pula, hanggang sa lilaw, mga kulay na tila nagbabago sa bawat segundo. Ano kaya ito, ate? Tanong ko habang ang aking mga mata ay hindi maalis sa puno. Parang ito ang pintuan, sagot niya habang unti-unting lumalapit sa puno. Isang pintuan patungo sa lihim na kaharian. Sa bawat hakbang namin palapit sa puno, naramdaman ko ang paglala ng tibok ng aking puso. Ang hangin ay tila naglalaman ng musika. Mga tunog na hindi ko maipaliwanag, ngunit nagdudulot ng kakaibang damdamin sa aking kalooban. At sa wakas, nang kami ay nasa harap na mismo ng puno, nakita namin ang isang maliit na pinto sa ibabang bahagi nito. Halos hindi mo mapapansin sa unang tingin. Jake, tingnan mo ito. Buwas ang masabi ni ate habang tinuturo ang pinto. Lumuhod kami upang mas mabuti itong makita. Ang pinto ay gawa sa kahoy na tila bahagi ng puno. May mga ukit na hindi ko maunawaan. Mga simbolo na parang mula sa sinaunang panahon. Walang hawakan o anumang palatandaan kung paano ito mabubuksan. Tumitig kami sa pinto at sa sandaling iyon ay naramdaman ko ang isang kakaibang koneksyon. Parang ang pinto ay tumatawag sa akin. Subukan mong tanggalin ang mga bato sa paligid, mungkahi ni ate. Sinubukan kong galawin ang mga bato na nakapalibot sa pinto at sa bawat paggalaw ko ay unti-unting lumiwanag ang mga ukit sa pinto. Hanggang sa bigla na lamang itong bumukas ng walang ingay. Pantin mong putihan biyoshi. At sa loob nito ay ang isang daan na puno ng liwanag. Nagtinginan kami ni ate, puno ng pagtataka at pananabik. Hindi namin alam kung ano ang naghihintay sa amin sa kabila ng pintuan. Ngunit alam namin na ito ang simula ng aming pakikipagsapalaran sa lihim na kaharian. Sabay tayo, Jake? Bulong ni ate habang hinawakan muli ang aking kamay. Muli kaming tumingin sa loob ng pinto. Ang liwanag ay nakabibighani at naramdaman kong hinahatak kami nito papasok. Huminga kami ng malalim at sabay na pumasok sa pintuan. Pagdaan namin ay naramdaman ko ang lamig na dumampi sa aking balat. Ngunit hindi ito nakakatakot. Parang yakap ng isang kaibigan na matagal mo nang hindi nakikita. Sa kabila ng liwanag ay unti-unting lumitaw ang isang mundo na hindi ko pa nakikita. Puno ng mga kastilyo
na tila gawa sa ulap, mga ilog na kumikinang sa ilalim ng sinag ng araw, at mga nilalang na hindi mo aakalain na nag-e-exist. Bigla kaming nakaramdam ng kakaibang agos ng hangin, at sa isang iglap, naramdaman ko ang pag-iiba ng paligid. Ang liwanag ay naging mas maliwanag. At sa harap namin ay may isang nilalang na nakatayo. Isang babae na may mahaba at kumikinang na buhok. Ang kanyang mga mata ay kulay asul na parang dagat. Nakangiti siya sa amin, ngunit sa likod ng kanyang ngiti ay naroon ang isang misteryo. "Bakit kayo narito?" Tanong niya sa amin sa titinig na puno ng musikang hindi ko maipaliwanag. Napatingin kami ni ate sa isa't isa, hindi makapagsalita. Alam naming nasa tamang lugar kami, ngunit may kung anong kakaibang damdamin na bumabalot sa amin. Sa likod ng babae ay ang isang kastilyo na tila nag-aanyaya sa amin, ngunit sa tabi nito ay may isang daan na patungo sa isang madilim na kagubatan. Ang aming puso ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit alam namin na sa bawat hakbang ay kailangan naming magdesisyon. Sa di inaasahang pagkakataon, narinig namin ang isang tunog mula sa kagubatan, isang tunog na tila kilala namin. Ito ba ang tamang daan? O may mas malalim na lihim na naghihintay sa amin sa kabila ng mga ulap? Sa loob ng makapal na kagubatan ng mahiwagang kaharian, patuloy kaming naglalakbay ng aking kapatid na si Lina. Ang mga puno ay tila mas lumalaki at ang mga dahon ay nagiging mas makulay habang kami patuloy na sumusulong. Parang nagiging buhay ang paligid sa bawat hakbang na aming ginagawa. Ang aming paglalakbay ay puno ng pagkamangha at takot, ngunit ang pagnanais na makahanap ng daan pauwi ay hindi namin matakasan. "Kuya, tingnan mo ito!" Sigaw ni Lena habang itinuturo ang isang maliit na nilalang na lumilipad sa hangin. Parang isang paru-paro, ngunit mayroong mga bituin sa kanyang mga pakpak na kumikinang sa dilim. Hinabol namin ito, tila isang palatandaan na kami dinadala sa tamang landas. Habang hinahabol namin ang mahiwagang nilalang, napansin ko ang isang kakaibang liwanag mula sa isang burol. "Lena, dun tayo," sabi ko, at sabay kaming tumakbo patungo sa liwanag. Sa pagdating namin sa tuktok ng burol, bumungad sa amin ang isang tanawin na tila isang hiwaga sa aking mga mata. Isang malawak na lambak, puno ng mga bulaklak na kumikislap sa ilalim ng buwan, ay nakalatag sa aming harapan. Sa gitna nito ay isang malaking puno na may mga ugat na tila kumakalat sa buong lupain. Ang mga ugat nito ay kumikinang ng ginto at ang mga mismong dahon nito ay may iba't ibang kulay na hindi ko pa nakikita sa buong buhay ko. "Nakikita mo ba yan, kuya? Ang ganda!" Bulalas ni Lena habang nakangiti ng malapad. Ngunit ang aking atensyon ay nakuha ng isang kakaibang paggalaw sa ilalim ng puno. May isang nilalang na tila tao, ngunit may anyong engkanto. Ang kanyang buhok ay tila binubuo ng mga sinag ng araw, at ang kanyang mga mata ay kasing lalim ng dagat. Naglakad siya patungo sa amin, at ako'y natulala sa kanyang karilagan. "Maligayang pagdating," sabi niya. Ang kanyang tinig ay parang musika sa aming pandinig. "Ako si Elara, tagapangalaga ng kahariang ito. Kayo'y naririto hindi lamang dahil naliligaw kayo, kundi dahil kayo'y mga pinili." Naguluhan ako sa kanyang sinabi. "Pinili? Para saan?" Ngumiti si Elara at itinuro ang puno. Ang puno ng kapalaran ay nagdadala ng mga nilalang na may dalisay na puso sa aming kaharian. Ang inyong pagdating ay hindi aksidente. Kayo'y may mahalagang gampanin dito. Nagtataka pa rin kami ni Lena, ngunit may kung anong init na pumuno sa aking dibdib. "Ano ang kailangan naming gawin?" Tanong ko, puno ng pag-usisa. "Kailangan ninyong hanapin ang 3 hiyas ng liwanag na nakakalat sa kaharian. Ito lamang ang makapagbabalik ng balanse sa aming mundo.
at makapagdadala sa inyo pabalik sa inyong tahanan, paliwanag ni Elara. Bago pa man kami makapagtanong pa ng higit pa, narinig namin ang isang malakas na dagundong mula sa likuran. Nagulat kami at lumingon. Isang malaking halimaw na tila gawa sa mga anino ang lumitaw mula sa kagubatan. Ang mga mata nito ay nagliliyab at puno ng galit. Ang araw ng anino, bulong ni Elara. Kailangan ninyong magmadali, hindi kayo ligtas dito. Hinila ko si Lena habang kami tumatakbo palayo. Ang halimaw ay mabilis na sumunod sa amin. Ang lupa ay yumanig sa bawat hakbang nito. Pakiramdam ko ay wala ng pag-asa, ngunit hindi kami maaaring sumuko. Nasa iyo ang kapangyarihan. Bulong ni Elara mula sa di kalayuan. Gamitin mo ang liwanag sa loob mo. Sa isang iglap, isang matinding liwanag ang lumabas mula sa loob ko. Hindi ko alam kung saan ito nanggaling, ngunit ito'y nagbigay ng sapat na lakas upang mapaatras ang halimaw. Ngunit bago pa man kami makapagpahinga, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa likuran. Si Lena. Nang lingunin ko siya, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang halimaw ay muling bumangon at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang pamilyar na anyo. Ito'y hindi maaaring maging. Bulong ko sa sarili habang unti-unting lumilinaw ang katotohanan. Ang halimaw, sa kabila ng anyo nito, ay mayroong mga mata na katulad ng aming nawawalang ama. Sa isang iglap, ang aming simpleng paglalakbay ay naging isang misyon na puno ng misteryo at panganib. Ano ang tunay na lihim ng kaharian at paano ito konektado sa aming pamilya? Ang pagtuklas sa sagot ay tila mas mahirap kaysa sa inaasahan. Ngunit ito'y kailangan naming malaman. Ang aming mga puso ay puno ng kaba at pag-asa habang kami patuloy na naglalakbay sa ilalim ng mga bituin. Sa simula, ang paghakbang sa madilim na kagubatan ay tila isang walang katiyakang pakikipagsapalaran. Subalit, sa paglipas ng oras, natutunan kong ang kagubatan ay hindi lamang puno ng panganib, kundi pati na rin ng hiwaga. Kasama ang kapatid kong si Elias, dumaan kami sa makakapal na mga puno at misteryosong halaman na tila bumubulong sa amin ng kanilang mga lihim. Ang malamlam na liwanag ng buwan ang tanging gabay namin habang kami patuloy na naglalakbay. Isabella, nararamdaman mo ba ang kakaibang enerhiya? Tanong ni Elias habang naglalakad kami sa landas na tila minarkahan ng mga lumang bato. O, Elias, parang ang bawat hakbang natin ay umaalingaw-ngaw sa paligid. Sagot ko, habang sinusubukang intindihin ang pakiramdam na lumulukob sa akin. Ang hangin ay tila puno ng misteryo, at ang bawat paghinga ay nagdadala ng kakaibang bango ng mga bulaklak na hindi ko pa nakikita. Sa di kalayuan, natatanaw namin ang isang tila pagkalumang arko na may mga ukit na hugis hayop na hindi namin kilala. Lumapit kami at sa bawat hakbang, ang mga ukit ay tila kumikislap na para bang may buhay. Sa ilalim ng arko ay may pintuan na yari sa kahoy na puno ng mga simbolo. Ang mga simbolo ay tila nagsasayaw sa harap ng aming mga mata na nagdudulot ng pakiramdam ng pagkabighani at pagkamangha. Ito kaya ang daan papunta sa lihim na kaharian? Tanong ko kay Elias habang pinagmamasdan ng pintuan. Iisa lang ang paraan para malaman natin, sagot ni Elias, sabay hawak sa aking kamay. Dahan-dahan naming itinulak ang pintuan at sa pagbungad nito ay bumalot sa amin ang isang maliwanag na liwanag. Sa loob ay isang mundo na puno ng kulay at kagandahan. Ang mga puno ay may mga dahon na kasing ningning ng mga hiyas at ang mga bulaklak ay naglalabas ng musika na tila bumabalot sa aming mga puso. Sa gitna ng lugar na iyon ay isang lawa na kasing linaw ng kristal, kung saan sumasalamin ang kalangitan na puno ng bituin. Isabella, tingnan mo ang mga nilalang sa tabi ng lawa. Sigaw ni Elias,
sabay turo sa mga maliliit na nilalang na may pakpak. Ang mga ito ay tila mga diwata na naglalaro sa ibabaw ng tubig at ang kanilang hagik-hik ay parang awit ng mga anghel. Lumapit kami sa lawa at sa pagyuko ko upang tingnan ang mga diwata. Napansin ko ang isang bagay na kakaiba sa ilalim ng tubig. Isa itong bagay na tila kumikinang na naglalabas ng iba't ibang kulay. Hinawakan ko ang kamay ni Elias at tinuro ito. Ano kaya iyon? Tanong ko. Hindi kami nakatiis, kaya't nagpasya kaming lumusong sa tubig. Sa paglapit namin, lalong nagiging maliwanag ang bagay na iyon. Nang abutin ko ito, nagulat ako nang biglang umangat ito sa aking palad. Isa itong kristal na may hugis puso, at ang liwanag nito ay tila umaagos sa aming paligid. Isabela, tingnan mo ang paligid, bulalas ni Elias. Sa paghawak ko sa kristal, ang tanawin sa paligid namin ay nagsimulang magbago. Ang mga puno at bulaklak ay naging mas matingkad ang kulay, at ang musika ng mga diwata ay naging mas malakas. Ngunit sa kabila ng kagandahan, naramdaman ko ang kakaibang pakiramdam. Parang may bumubulong sa aking isip, isang boses na puno ng pangamba. Isabela, kailangan mong ibalik ang kristal, sabi ng boses sa aking isipan. Napatingin ako kay Elias na tila nararamdaman din ang pagbabago. Isabela, pakiramdam ko ay hindi tayo ligtas dito, sabi niya na may halong pag-aalala sa kanyang mga mata. Subalit bago pa man kami makapagsalita muli, ang lupa ay biglang umuga. At sa gitna ng lawa ay lumitaw ang isang matandang lalaki na tila nagmula sa mga bituin. Ang kanyang mata ay puno ng hiwaga at ang kanyang boses ay kasing lamig ng hangin. Kayo ang mga batang nagdala ng pagbabago sa aming kaharian, sabi niya, habang nakatitig sa kristal na hawak ko. Ngunit sa inyong pagdating, isang sinaunang sumpa ang nabuhay muli. Nagkatinginan kami ni Elias, puno ng takot at pagkalito. Ano ang ibig niyang sabihin? Paano namin nagising ang sumpa? Ang matandang lalaki ay lumapit sa amin, at sa kanyang mga mata ay naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Ang sumpa ay magdadala ng kadiliman sa kaharian, dagdag niya, at kayo ang may kapangyarihan upang ito'y pigilan. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng aming sitwasyon. Ang lihim na kaharian na puno ng kagandahan ay nagbabadya ng panganib, at kami ni Elias ang tanging pag-asa nito. Sa likod ng lahat ng hiwaga at kagandahan, isang malalim na pagsubok ang aming haharapin. Kami ba'y handa na sa hamon na ito? Sa paglipas ng mga segundo, alam kong ang aming desisyon ay magdidikta sa kapalaran ng kaharian. Sa gitna ng aming paglalakbay sa mahiwagang kaharian, unti-unti naming natutunan ang tungkol sa mga kakaibang nilalang na naninirahan dito. Mula sa mga puno na nag-uusap hanggang sa mga ulap na lumilipad sa lupa, tila ba ang lahat ay may sariling kwento at lihim. Hindi namin inaasahan na ang aming paglalakbay ay magdadala sa amin sa isang lugar na mas malalim at mas misteryoso kaysa sa aming naisip. Isang umaga, habang ang araw ay sumisikat sa maliliit na bulaklak na kumikinang sa paligid, napagpasyahan naming magpatuloy sa hilagang bahagi ng kaharian. Ang aking kapatid na si Elena ay may kakaibang pakiramdam na may naghihintay na mahalaga doon. Parang may tawag, sabi niya, habang kami ay naglalakad sa makipot na daan na napapaligiran ng mga puno na tila ba ay nagbubulong ng mga lihim sa hangin. Sa aming paglalakbay, napansin namin ang isang matandang itim na puno na may hugis na parang pintuan. Mula sa mga ugat nito ay may makikitang liwanag na tila ba ay umaakit sa amin. Ano kaya ang nasa loob niyan? Tanong ni Elena habang kami ay lumalapit. Sa aming pagtataka, biglang bumukas ang puno at lumitaw ang isang hagdanan na papunta sa ilalim ng lupa. Walang alinlangan, nagsimula kaming bumaba sa hagdanan
Ang bawat hakbang ay tila may musika na umaawit sa aming mga tenga. At ang mga pader ng tunnel ay kumikislap sa iba't ibang kulay. Sa kabila ng pagdududa, naramdaman namin na tama ang aming ginagawa. Parang may puwersa na nagtutulak sa amin pababa. Pagdating namin sa dulo ng hagdanan, isang liwanag ang bumungad sa amin. Ang lugar ay puno ng mga kristal na kumikinang sa iba't ibang kulay. At sa gitna nito ay may isang lawa na puno ng tubig na tila ba ay ginto. Ito ang lihim na kaharian sa ilalim ng lupa. Bulalas ni Elena. Hindi kami makapaniwala sa aming nakikita. Habang kami ay nagmamasid, biglang lumitaw ang isang nilalang na tila gawa sa liwanag. Siya ay may anyo ng isang matanda, ngunit ang kanyang presensya ay puno ng enerhiya. Maligayang pagdating, mga batang mapagmasid, sabi niya. Ako si Luminor, tagapangalaga ng lihim na kaharian. Sinabi ni Luminor na ang lugar na ito ay pinagkukunan ng kapangyarihan ng buong kaharian. Sa pamamagitan ng tubig at kristal, napapanatili ang balanse ng buhay sa ibabaw. Ngunit may isang panganib na nagbabadya at kailangan namin ang tulong upang mapanatili ang kapayapaan. May isang nilalang na nagtatangkang sirain ang kristal upang makuha ang kapangyarihan nito, paliwanag ni Luminor. Kailangan ninyong pumunta sa pinakailalim at harapin ang nilalang na ito. Bagamat natatakot, naramdaman namin na ito ang aming misyon. Sa gabay ni Luminor, nagsimula kaming maglakbay patungo sa pinakailalim ng kaharian. Habang kami ay naglalakad, naririnig namin ang pag-eko ng mga yapak at ang pag-awit ng tubig na tila ba ay nagbibigay sa amin ng lakas. Sa aming pagdating sa pinakailalim, nakita namin ang nilalang na sinasabi ni Luminor. Siya ay tila gawa sa anino at ang kanyang mga mata ay kumikinang na pula. Hindi kayo makakapasok sa aking teritoryo, sabi niya sa isang tinig na parang hangin na nagwawala. Nagising ang aming tapang at determinasyon. Ang mga kristal sa paligid ay nagsimulang kumislap ng mas maliwanag at naramdaman namin ang kapangyarihan ng kaharian na dumadaloy sa aming mga katawan. Sa isang iglap, isang mahika ang bumalot sa amin na tila nagbigay sa amin ng kakayahang labanan ang nilalang. Nagpatuloy ang aming paglalaban. Ang bawat galaw namin ay puno ng lakas at pag-asa. Ngunit sa isang biglaang pag-atake, naramdaman ko ang malamig na hangin na bumalot sa akin at bumagsak ako sa lupa. Elena, sigaw ko habang nawawala ang aking paningin. Sa huling sandali, nakita ko si Elena na nakatayo sa harapan ng nilalang. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Hindi kita iiwan, kuya, sabi niya bago siya gumawa ng isang hakbang na nagdulot ng isang malakas na liwanag at biglang naglaho ang nilalang sa isang iglap. Ngunit sa likod ng liwanag, isang anino ang muling lumitaw. Hindi pa tapos, bulong nito. Bago kami baluti ng kadiliman, nagising ako sa isang lugar na hindi ko kilala, mag-isa. Ang paligid ay puno ng mga anino na gumagalaw. Saan kaya? At nasaan si Elena? Ang aking puso ay puno ng takot at pag-aalala habang hinahanap ko ang daan pabalik sa liwanag. Hindi ko pa rin makalimutan ang unang beses na natanaw ko ang kaharian mula sa tuktok ng burol. Ang mga palasyo na tila yari sa kristal ay kumikislap sa ilalim ng sinag ng araw at ang hangin ay puno ng mga tunog ng mga ibon na hindi ko pa naririnig kailanman. Ngayon, habang naglalakbay kami ng aking kapatid na si Lila patungo sa pintuan ng kaharian, dama ko ang matinding kaba at pag-asam sa puso ko. Sigurado ka bang dito ang daan? Tanong ni Lila habang patuloy siyang nagmamasid sa paligid. Ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad at kahit alam kong kinakabahan siya, hindi niya ito ipinapakita. Isa siyang magaling na kapatid, lagi niyang pinaparamdam sa akin na kahit ano pa ang mangyari,
Kakayanin namin ito. Oo, o Lila. Sinabi ng matandang mangkukulam na sa pintuan ng kaharian, makikita natin ang mga sagot sa ating mga tanong. Sagot ko, sinisikap na maging matatag ang aking boses. Ang matandang mangkukulam ay isang kakaibang nilalang, puno ng misteryo at mahika. Ngunit sa kabila ng kanyang kakaibang anyo, may tiwala ako sa kanyang mga sinabi. Habang papalapit kami sa pintuan, unti-unting bumabalot sa amin ang kakaibang pakiramdam. Ang hangin ay tila nagbabago, nagiging mas malamig, at ang paligid ay nagiging mas tahimik. Ang mga puno ay tila nagmamasid. Ang kanilang mga dahon ay bumubulong sa bawat hakbang na ginagawa namin. Ang pintuan ay yari sa lumang kahoy. May mga ukit ng mga simbolo na hindi namin maipaliwanag. Nang kami ay nasa harapan na nito, narinig namin ang isang mababang ugong. Ang pintuan ay unti-unting bumukas at sa loob nito ay nagpakita ang isang hagdanan na yari sa ginto. Nagkatinginan kami ni Lila at kahit walang salita ay alam ko ang kanyang iniisip. Wala nang atrasan. Kailangan naming malaman ang lihim ng kaharian. Dahan-dahan kaming bumaba sa hagdanan at sa bawat hakbang ay tila nadarama namin ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa amin. Ang paligid ay puno ng mga liwanag na kumikislap, parang mga bituin na nahulog mula sa langit. Ang mga dingding ay yari sa mga kristal na nagbabago ng kulay. Bawat isa ay sumasalamin sa aming mga mukha. Parang panaginip, bulong ni Lila, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha. Ngunit hindi ito panaginip. Ang kaharian ay totoo at habang naglalakbay kami sa loob nito, unti-unti naming nakikita ang mga nilalang na naninirahan dito. May mga duwende na nagtatrabaho sa mga maliliit na pabrika, mga engkantada na nagtatawanan habang sila ay lumilipad sa paligid, at mga higanting puno na bumubulong ng kanilang mga kwento sa hangin. Habang patuloy kaming naglalakbay, nararamdaman ko ang kakaibang koneksyon sa lugar na ito. Parang may bahagi sa akin na matagal nang nawawala at ngayon ay unti-unting bumabalik. Ngunit habang papalalim kami sa kaharian, nararamdaman ko rin ang isang uri ng pag-aalala. Parang may hindi tama, isang bagay na nagkukubli sa likod ng mga ngiti at liwanag ng kaharian. Nang kami ay makarating sa gitna ng kaharian, nakita namin ang isang malaking palasyo na yari sa purong ginto. Sa harapan nito ay nakatayo ang isang reyna na may korona na kumikislap sa sinag ng araw. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan, ngunit may kung anong misteryo sa likod ng kanyang tingin. Maligayang pagdating, mga batang mahilig magmasid, sabi ng reyna. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad, ngunit may halong lambing. Alam kong marami kayong tanong, ngunit bago ang lahat, may isang bagay kayong dapat malaman. Nagkatinginan kami ni Lila, puno ng pag-aasam at kaba. Ano nga ba ang lihim ng kaharian na matagal na naming hinahanap? Ang kaharian na ito ay itinayo mula sa mahika. At ang mahika ay may kanya-kanyang tungkulin. Ngunit may mga bahagi ng kaharian na nagkukubli sa dilim. Mga lihim na hindi dapat malaman ng kahit na sino. Patuloy ng reyna, ang kanyang mga mata ay naging matalim. Bakit po? Tanong ni Lila, ang kanyang tinig ay puno ng tapang. Bawat kaharian ay may sariling kwento, at ang kwentong ito ay may bahagi na hindi dapat mabuksan. Isang lihim na, kung malaman, ay maaaring magbago sa lahat ng bagay. Sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang bigat ng kanyang sinasabi. Ngunit bago pa man kami makapagtanong, isang malakas na ugong ang umalingaw-ngaw sa paligid at ang palasyo ay nagsimulang manginig. Ang mga nilalang ay nagtakbuhan at ang reyna ay napatingin sa amin, puno ng pag-aalala. May nagising sa lihim, bulong niya, at sa isang iglap, ang kanyang anyo ay naglaho,
Iniwan kami sa gitna ng kaguluhan. Nagkatinginan kami ni Lila, ang aming mga puso ay puno ng takot at kaba. Ano nga ba ang lihim na aming natuklasan? At paano namin ito haharapin sa gitna ng kaguluhan? Sa harap ng mga katanungan, kami ay nakatayo, handang harapin ang anumang mangyari. Ngunit alam namin, hindi na kami makakabalik pa sa dati.